Hi, fellow Pandesals! Alam ko, marami kayong mga villains na kahit villains sila, we cannot help but root for them. Di ba, Leche Mars, meron din tayong ganon. Pag-usapan nga Oo, natin oo yan, naman. this episode. Sino-sino yung mga Sige, yan? sige. Hi, everyone! I'm Judith! Hi, I'm Claire. Welcome to the Fantasy House Podcast. Yeah, episode 8 na tayo. So, yun nga, sino-sino ba itong mga villains na to? Kasi usually naman nag-gloss tayo sa mga gloss over, yung mga bida. Pero, Oo. hindi naman sila magiging bida kung walang kontrabida. Correct. Tsaka minsan may mga, ano nga, di ba? May mga kontrabida na technically sila yung bida ng kwento. Oo. Tsaka yun yung towards the, may mga ganun, yung mga shows na parang naging unlikable na yung bida. Parang, ay nako, nakakairita ka na. Dito na ako sa, Sa kontrabida. dito na ako sa kontrabida. Naiintindihan ko na siya, ba't siya ganyan? Oo, oo, oo. Ayan. So, sige, mag-name nga tayo ng Madami to pero, sige, sa'yo, sino ba yung, may favorite ka ba? So far. Sa mga lalaki, ang Ay, pinaka-favorite ko siguro sa TV, sa ano, okay, sa TV. Scandal. I think ang pangalan niya doon, Rowan Pope. Siya yung father ni Olivia Pope. Si Daddy Pooh. Si Daddy Pope, si Papa Pope. Si Papa Kasi Pooh. parang, mas, technically, masama siya doon, di ba? Parang kontrabida siya doon. Pero sobrang bait niyang father kay Olivia. Kasi parang kaya lang din siya naging tough. Kasi, ano yung ambition niya para kay Olivia eh. Mataas yung ambition niya para kay Oo. Olivia. Si Papa Tsaka Pooh. yung parang gusto niyang maano yung government, di ba? Parang ganyan. Alam mo, hindi ko natapos yung scandal, pero talaga meron akong hindi makalimutang scene dyan na nag-end yung season 3 ata, na pagbukas ni Olivia. Yung parang, nung na-figure out na niya na see who's behind all of this, pagbukas niya ng door, Oo. sabi niya, Dad? Tapos, Oo, di ba? na, tapos parang, hala, Oo. next season na, tatay pala niya yun. Oo. Kasi parang ano kasi ang title yata ng tatay niya doon was Command. So parang very commanding din yung delivery niya lagi ng lines. Very quotable lagi Oo. yung mga linya niya na parang ang galing, wow. Na parang kung isipin mo, kung ibang actor siguro yung baka hindi din ganun kagaling. Ang galing lang talaga din ng actor, si Joe Morton. Si Joe Morton. Oo. Well, May line siya doon na parang you can't take command but command takes you. Parang gano'n. Yun yung ano niya. Pero pag siya yung nagsabi, Oh. talaga mapapaano ka, parang Sige po, sige po. galing. Parang, Sorry po, sorry po. oo, parang Ito ko mapapag-ano na. ka na lang. Ang galing niya lalo na pag sinasermon na niya si Olivia. Parang mapapaano ka talaga na parang pag hindi ka sumunod. Diyos ko. Parang galing siya. Oh. Sobra. Alam mo, ako naman is, due to my brain na nakakalimot ka agad ng mga ganyan. Siyempre, ang naalala ko lang yung mga most recent. Kakatapos lang namin manood ditong series na to. Ano siya, sa Apple TV siya, yung Silo. It's based on a book. Mhm. It's based on a book. Mm-mm. But ang favorite villain ko dito is yung played ba siya by Tim Robbins. Siya yung IT. In a nutshell kasi yung Silo is isang mga grupo siya ng tao. As in, yung mga tao, nandun sila sa isang silo. Kasi parang post-apocalyptic, na parang, as in years na, as in decades, nandun na sila sa Mm-mm. silo, doon sila nabubuhay, ganyan. Tapos itong si IT, kasi siya yung head ng IT who eventually became the mayor, alam niya lahat siya yung, kasi since IT nga, at saka it's powered by, electronics and ano, Mm-mm. siya yung nakakaalam ng lahat, including the secrets of the Mm-mm. silo. Ang saang Oo. nakakainis siya. Kasi minsan, di ba, yun yung barometer mo na tipong, kaya Oo. nabubisit ako sa kanya kasi ang galing-galing niya. Oo, Na yun. ito yung kahit na one step ahead lagi yung, syempre, bida, ganyan. Lagi din niya na-figure out. Tapos, hindi siya yung hysterical. Hindi siya Mm-mm. yung hysterical, hindi siya yung gagal. Talagang kalmadong-kalmado siya na tipong ganito ang gagawin mo, parang ganyan. Pero eventually, at the end of the season, mali yung ginagawa niya. But yung nagro-root ako sa kanya na, okay, naiintindihan ko naman kung bakit siya ganun ka-villain. At saka Oo. nagagalingan kasi talaga ako sa, kasi meron akong sa yung pag masyadong hysterical at saka sumisigaw, parang di ka Oo. nang-aaway. Oo. Oo. Mas nakakatakot yung, yung sabi mo nga, parang Silent. commanding, oo, na Oo. nagsasalita siya, tapos hindi ko kailangan magtaas ng boses, but naramdam mo, I'm the law. Parang ganyan. Oo. So yun. So I don't know what the future of this character is. Actually, hindi ko pa rin kasi nabasa yung book. So I don't know. Kasi buhay pa siya, hindi naman siya na deads. So,
My God, Mm. ano pang ihahasik na lagim nito sa susunod na seasons. But, yun. Yun, sa ano naman, sa babae naman, meron akong naisip na si Charlize Theron doon sa The Huntsman. Ano siya eh, Mm. para dun sa mga hindi familiar dun sa movie, para siyang connection sa story ni Snow White. Kasi Oo. si Huntsman, Mm. yung Huntsman dun sa story, di ba? Parang ganyan. Tapos si Charlize Theron, siya yung Wicked Queen. Yung si Mirror, Mirror on the Wall, ganyan. Na parang, ang galing niyang maging kontrabida, na parang mafa-fascinate ka sa kanya kasi yung ang ganda-ganda niya, tapos napaka-strong and powerful ng character niya. Tsaka may motivation din siya kasi parang kung bakit din lang siya nagkaganon. Kasi yung sa childhood nila, yung paano O siya naging ba, queen. di ba yung sabi nga nila at true, di ba, hindi naman siya joke, di ba parang may meme na nga na ganyan, that's your villain origin story. Kasi no one starts as a Oo. villain. Wala, hindi na ka naman pinanganak na Oo. salbahe ka na talaga. May something has Oo. happened, kaya ka naging ganyan. Parang that hardens your personality na naging Correct, di ba? Na Oo. parang, tsaka eventually, alam mo, ang villain, di ba, may ano din sila, meron silang soft spot for someone. Yun ang hindi Oo. natin alam. Kaya, sino, ako ito weird. Well, Oo. labas lang natin yung episode natin about true crime. To weird Oo. siya to root for this person. Pero napanood mo ba or nabasa mo yung Gun Girl? Ay, oo. 'Di ba? Si anong pangalan niya doon? Amy? Si Amy? Amy. Oo, si Amy. Diyos ko, binok-review ka, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ano, ah, 'di ba? Ano kasi siya, hindi naman siya yung she was a repressed and in a way unloved. Kasi 'di ba, ano din, may nagka-affair si husband na student Oo niya. eh, Yun ang oo. natatandaan ko. So, she's Para repressed na-trigger and lang din siya. na-trigger lang. At saka yun nga, I mean, I think ano kasi, she wasn't loved the way she wanted to be loved. Totoo Mm. kasi yung love language. Oo. Kaya siya naging ganon. Ang natatandaan ko dun sa movie, well actually, I really like the book. Pero natatandaan ko dun sa movie, not so much yung ginawa niya kay Ben Affleck. Although kasi, syempre kasi yun yung napaka-effed up talaga. Kasi di ba yung, ang dulo nun, yung parang, nagkabalikan sila, di ba? But both of Mm. them know na tipong magiging Oo. miserable yung buhay nating Pareho dalawa. sila. Oo. Pareho tayo. Di sige, parang ganun. Ang hindi ko lang maano sa movie, ang galing nito. Yung si Neil Patrick Harris, di ba may scene doon na? Oh, my Yung, God. Oo. yung Oo. ganyan. Yun naman, yun, medyo na parang girl, too much. Pero yung Oo. nagbago siya ng itsura, tapos na gano'n, Oo. parang, sige, gets, girl. Kasi, ano ka, yun yung tipong anti-hero ba ang tawag doon? Parang ikaw dapat yung bida, pero parang, why are there Oo, bad pero parang things? kontrabida ka. Oo. Si Rosamund Pike ba? Tama ba yung... Oo. I guess yung magpansin ko sa mga nababanggit natin so far, it's either meron silang, actually hindi lang either, combination of, yung may parang, may motivation lang kung ba't sila naging masama, tas na magaling yung artista na nag-portray. Correct, no? Ano? Tipong either. Yun Oo. yung mga nagugustuhan natin. Yun, sa akin kasi, pagdating dito sa sa TV naman, lalaki siya, hindi ko, actually hindi ko matandaan yung pangalan, James something siya, Masters or something, parang ganyan. Ewan ko, ano na lang ako, fellow Fantasas. Siya yung si Spike sa Buffy the Sa Vampire Buffy, oo. Slayer, yung blonde vampire na Mm-mm. nagsimula siya as the kontrabida talaga, the main kontrabida. Pero he fell in love with Buffy eventually. Eh. Pero, kumaga, syempre, Oh. hindi siya yung endgame ni Buffy. Pero alam mo yun, yung parang very ano kasi siya doon eh, parang medyo British yata siya na vampire na medyo cool, na kahit masama siya, ganyan. Na nagustuhan ko lang din. Siguro kasama na nga rin yung portrayal nung tsaka na meron siyang redeeming value na nakaka-love pa rin siya, tsaka na he still does things for love na good pa rin naman. Good pa Parang ganyan. rin. Correct. Well, speaking of that, out of love, hindi ako Mm. Potterhead at saka I only remember some of the books. Didn't watch all the movies. But si Professor Snape, Mm, Severus Snape mm-mm. sa Harry Actually, oo Potter nga. na Oo series. nga.
malaking contribution siguro doon na magaling kasi talaga si Alan Rickman as an actor. Kasi, Correct. 'di ba, yung pumapasok pa lang siya sa classroom, alam mo aapihin niya si Oo. Harry. Kahit wala pa Parang, sinasabi, no? oh, 'di ba, nakatingin lang siya, tapos parang, yun nga. Pero yun, eventually, kaya lang, ano kasi siya, Death Eater ba siya? Sorry. Fellow fan din, Hin- hindi ako Potterhead. Pero, Oo. di yung may ano parang na-obsession sa dark side, to be on the dark, Oo. ano, the dark side nga ba? Star Wars. Pero, yun. 'Di ba? Pero, speaking of that, that's, in the end, makita mo naman ng nag-umpisa na nag-harden din yung ano niya was because he was really carrying feelings for yung For mommy ni yung mom. Harry. Oo. Na yun nga lang misguided, tsaka you don't have to be na 'di ba yung ibang mga fans nakita ko na yan na yung na-connect pa nila yung una niyang sinabi kay Harry. 'Di ba yung Mm-mm. kinuwiz daw niya si Harry about na for us kasi yung feeling mo lang is a random trivia question, gusto niyang itest kung nagbasa si Harry ng book, but when in fact it's connected siya dun sa Lily ba, parang ganyan kasi Oo, yung mommy yung ni mom. Diba may iconic line siya doon na yung after all this time, parang bago siya No. ma-deads, love pala niya. Oo. Parang, Love niya talaga. ay. But Oh. yun nga, parang, okay, go you. Ano, may isa pa ako movie din na kontrabida babae naman. Ito, it doesn't matter kung sino yung artista na nagpo-portray, pero for every movie na kasama siya, I root for Catwoman. Oh, yeah. No, kasi 'di ba parang kahit sino yung mag-portray na artista basta kasama siya, parang gusto mo na parang ma-redeem niya eventually. Yung nag-root ka sa kanya na ma-redeem niya yung sarili niya. Sarili niya. Oo nga, Oo. no? Kaya nagustuhan ko yung nung si Anne Hathaway, 'di ba, na parang nung tumakas na sila ni Bruce Wayne dun Hindi sa ko na dun panood sa yan end. eh. Ay, Si Michelle spoiler pala. Pfeiffer. Hindi, okay lang. Si Michelle Pfeiffer lang na Catwoman na natatandaan ko. Na parang ang galing din kasi pag naka-Catwoman sila kahit sino yung artista, ang galing nilang nung pag transformation, 'di ba, from Selina Kyle Oo. to Batwoman. Tapos yun nga, yung dun sa last movie, kaya nagustuhan ko rin. Para pinalabas ni Batman na namatay siya dun sa explosion. Pero ang totoo, umalis na sila ni Catwoman, parang to live a private life. I have to watch Ah, that. mm. Maganda, maganda yung Sila end. naman ako nagpapanggap na DC fan. Hindi. Parang parang nagpakita lang sila saglit kay Alfred para lang malaman ni Alfred na Oo okay lang na. sila. Okay lang. Oo, correct. Kasi sa akin, may isa pa ako naiisip na na bad guy. Pero, isummarize ko na lang siya na na parang doon sa isang actor. Kasi Okay. may dalawang role siya na parang definition din na magaling na bad guy. Si Edward Norton sa Oh Fight my Club God, yes. as Tyler Durden, 'di ba? Parang ang galing no na kasi parang yung plot twist na parang gano'n, 'di ba? Yung parang ang galing lang nung nangyari na ganun din, similar din yung role niya sa Primal Fear with Richard Gere. Yes, oo. Yan naman ang ano Doon. ko sa kanya. The altar boy was The, grabe. 'Di ba? Kasi very unexpected on both roles, kasi very unexpected yung twist na yun Yung twist. na nangyari sa character Correct. niya. Na ang galing niya on both ends Ang na both, oo. Oh, yung Primal Fear, yun yung dulo. Tapos yung, kala mo tapos na. Di ba parang ano Oo. ba to? Parang post ano na to no dulo na no malapit yung Yung parang credits, ganyan. kinabahan ka na. Pero tapos na tapos yung tingin niya, yun yun eh. Yun yung tingin niya, Oo. yung gumanon siya kaya na parang, what the hell? Nangyari? Akala ko okay, hindi. May resolution na Oo nga, ang galing niya doon. Tas Si both Edward characters Norton. din, 'di ba? Parang may motivation din kung bakit siya nagkaganon. Yung sa isa, yung sa abuse ng priest, 'di ba? Yung parang Correct. dito sa isa naman may psychological Oo siya. nga, The Altar Boy and Tawang-tawa ako dyan eh. Speaking of Edward Norton, yung basta may isang roast sila kay, na ikaw ang dahilan kung bakit kailangan magpasalamat ni Mark Ruffalo sa'yo. Kasi, dahil kay Hulk. Ay, Kasi he dahil has sa to give Hulk. up. Oo. Kay Wala lang.
As a villain. Yun. Tapos, meron pa ako sa babae na naging favorite ko rin siya na bad girl. Si Demi Moore sa, Charlie's Angels. Oh, yeah. Ano nga ba? Was she one of the original Oo, angels? parang kunyari siya Disgraced. yung, Ay, oo, one of the best daw na naging one of the angels, di ba? best. Oo. Na parang Ang, ina-idolize siya nung tatlo, nung na parang, tatlo. Ang iconic nun yung nag-appear siya nung sa scene, ano. oo. Diba? Tsaka ang ganda niya nun, grabe. Oo, tsaka ang fit pa rin ni Ate Lou yung time na yun. I was Mm, expecting siya kasi yun yung nagaan. Except for the mm, dangerous stunts. Pero, oo nga, no? mm. Ano, Na madaming parang, movie. may motivation din yun kasi parang feeling niya parang hindi naman siya kumita nung angel siya. Oo, no? Parang wala namang nangyari. Oo, parang Dapat ganyan. ulit, alam mo, ano marami naman yan na, ano, well, not naman the entire existence ng mga characters nila, but there are some points, di ba, na parang agree ako dyan. Oo. Ako, Parang ano, controversial ba to? What does this say ano, about me? Si Thanos. Team Thanos ako eh. Team Thanos ako. Team Thanos. Lalo na nung time na, hindi kasi di ba, well, ano naman natin, di ba, the Avengers, yun, ganyan. Pero nung narinig mo yung reason niya, di ba, ng tipong Actually, may point naman overpopulation. siya eh. May May point point naman siya. siya. Oo. Tsaka di ba pag nag-ano siya, pag nag-explain, di ba sabi ko nga sa'yo, hindi din siya sumisigaw, di ba, ganun lang siya na parang, Oo. what do you think? Blah, 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 blah. Oo. Di ba yun, tama ba? Paki-correct na lang din ako. Ang alam ko kasi, yun ang ano niya, dun sa planet ba niya, na ano, yung overpopulation. Oo. Tapos feeling niya, yung ang dami na. Tapos yung, sort of saying, yung quality ng humanity, para sa kanya, Oo. hindi na nagiging maayos ang takbo. So feeling niya, parang a kind of a Kailangan na rin i-ano. restart. Kaya Mm-mm. siya nag-snap, di ba? Yun lang pakaintindi ko kaya niya ginawa Oo. yun. Na parang Wala. may sacrifice lang na kailangan gawin pero for Oo, the meron greater good, for parang the greater ganyan. good. Kaya tipong, minsan kailangan mo din gawin. May point siya. May point naman siya. Kaya lang siguro yung methods niya yung medyo Oo, yung methods. At saka syempre, kung kasama ka dun sa sa other mawawala. half, parang ayoko naman, di ba? Yung mga na-blipped. If Parang I di ba? was Parang bakit part of the ako? blip, ako, oo, di ba? Kaya ka magagalit. Kaya na, syempre nga, di ba? Everyone deserves to live. Blah, blah, blah. Fine. Oo. Oo. Team Thanos tayo. Alam mo, sa totoo Well, lang, after nga nun, ano, di ba? Kasi di ba the actor who played him, oh my God, sino nga nag-play sa actually, hindi ko na rin matanda ako sino siya. Si, ano, teka, ito na siya. Josh Josh, Brolin. Josh Brolin. Oo, si Josh Brolin, kasi di ba nag-appear siya sa Deadpool din. Oo, oo. So, yun, tipong, ha? Di ba ang galing Confused. niya? Nakaka-confuse. O, pag nakita mo na nga din si, ano ngayon, si Josh Thomas. Hindi to joke. Meron akong previous boss. Well, only because Oo. he's stocky and he's big. Para talaga siyang si Thanos. I mean, sa atin daw ugali. Kasi yung, alam mo yung, how do I say this? Na without, basta yung malaki kasi siyang tao na very commanding, yun. Very Mm-mm. commanding na ganyan. Tapos talagang parang siyang si Thanos talaga. Kaya, nung time na yun. Tapos, there was a time, trivia lang to, na pag pupunta siya sa amin, we all know that the boss doesn't come to you, the lowly employees, Mm. until something happens. So, kapag nakikita namin siya pumupunta sa amin, nag-aayos kami, parang, okay, look alive, look busy. Tapos, ang tawag namin doon, Avengers Assemble! Kasi, ayun, yun lang. Yun yung trivia ko. So to say, I love Thanos. Grabe, Team Thanos. Meron ka pa ba? Ako, I'm Wala sure na, wala madami na. yan. Oo. Oo, pero marami yan. Maraming mga, I guess, kontrabida characters na bida din naman sa mga mata natin. Mga ganon. Correct. Oo. So let's ask our fellow Fandesals. Sa kayo, sino ang ano nyo, ang favorite? At saka kung bakit. Oo. Oo. Share nyo so through our socials, which we shared Mm. below and at the end of this video. Yan, talk to us. Oo, share naman tayo. Mag-comment naman Correct. kayo. Oo. At saka sa mga feedback, salamat.
Ayun. Oo. So, nakatapos na naman tayo ng isang episode ng ating season 5. Season 5, this is episode 8. We're almost there. Ano ba yan? Ang Oo nga, bilis, ang konti na lang. bilis. Oo, ang bilis Ang ng panahon. bilis. Oo. So, yun. Oo. Fellow Fandisals, don't be villains. Maging bida tayo ng mga buhay But, natin. Pero minsan, hindi rin naman masama maging kontrabida correct, for the greater good. for the greater good. Oh, di ba? Ayun. So, salamat. Thank you Salamat. everyone for Thank you, listening and for everyone. watching. Thank you, Thanks, Leche Leche. Mars. Bye! Bye.